Mga kwentong pambata. Time Travel 1. Pambihira naman, Amber. Hindi ko magagawa yan sa ngayon. Lagi naman. Wala ka naman talagang ginagawa kapag tungkol sa akin. Ito, sina Ethan at Amber. Dalawang pinagtagpo ng tadhana, nagpakasal 7 taon nang nakalipas. Lahat ng mga pangako mo, natandaan mo bang gumawa ka ng 7? Salita lang ba ang lahat ng yon? Amber naman, pakiusap. Sige, layasan mo ako. Lagi ka namang ganyan. Pero, isa lamang ito sa kanilang mga away. Nasundan pa ito ng marami at ang minsang masayang mag-asawa ay nauwi sa miserableng pagsasama. Wala kang kwenta at puno ka ng kasinungalingan. Sa tingin mo, hindi ko alam ang tungkol sa inyo ni Rose? Iniisip mo ba na wala akong alam sa kasinungalingan mo sa akin? Inuubos mo ang lahat ng oras mo sa mga kaibigan mo at mga party. At iniisip mo ba na wala akong alam para maniwala na nasa trabaho ka? Hanggang sa maggabi? Hindi, Ethan. Hindi mo ako maloloko. Hindi ko na kayang mabuhay na kasama ka. Gusto ko nang makipaghiwalay. Amber, hindi ito dapat ang iniisip mo. Tigil mo niya ang pagsisinungaling mo, Ethan. Tama na. Sige, isipin mo na kung anong gusto mo. Ayokong umpisa ng araw ko ng ganito. Oo, sige. Umalis ka. Yan lang naman ang palagi mong ginagawa. Noong nakaraang 7 taon, ibang-iba ang lahat. Sobrang iba. Dahil ito ang panahon na ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula. Natapos sila sa parehong kolehiyo ng magkasama. At palihim na may pagtingin sa isa't isa. Nagawa natin! Oo, tama. Nagawa natin. Ice cream? Sige ba? At napag-isip-isip ni Ethan na hindi na niya kaya pang sarilinin ang kanyang nararamdaman. Ano yun? Napakaganda mo talaga. Sa tingin ko ay nahuhulog ng loob ko sa'yo, Amber. Tumigil ka nga. Hindi ako mahuhulog sa mga patibong mo. Anong ibig mo sabihin? Isa kang mambobola, Ethan. Ito ba yung iniisip mo? Kalat na kalat ang reputasyon mo. Gusto na rin ni Amber si Ethan, pero hindi siya sigurado kung tama ba na makipagrelasyon na siya sa kanya. Hanggang sa isang gabi, wow! Napakaganda ng lugar na ito. Salamat, Ethan. Cheers! Cheers! Amber, Ha? hindi ka katulad ng iba. Isa kang espesyal na tao at hindi ko ma-imagine na mabuhay kasama ang iba. Maaari bang, Amber Dudley, pakasalan mo ko? Ikaw ay, seryoso ka pa talaga? Oo naman, syempre. Pangako mo muna na hindi mo ako sasaktan. Kung yan ang paraan upang maniwala ka sa akin, ipinapangako ko na hindi ko sasaktan ang puso mo. Sa ngayon, masakit na yung tuhod ko eh. Oo, magpakasal na tayo, Ethan Hall. Yay! Woo! At pagkatapos, nagsimula ng kanilang paglalakbay. Ang dalawang magkasintahan na handa nang maglakbay sa pag-ibig at buhay. At sa araw ng kanilang kasal, si Ethan ay gumawa ng kanyang 7 pangako para kay Amber. Ngayon, sa harapan ng Diyos at sa lahat ng tao na narito, may ginawa ako na 7 panata at 7 pangako para sa iyo. Pangako ko na magkakaroon ako palagi ng oras sa iyo. Pangako na iiwasan ko maging mainitin ng ulo. Pangako na magiging totoo ako sa iyo ngayon at magpakailanman. Pangako na mamahalin kita higit pa sa iba. Pangako ko na lagi ako nasa tabi mo sa hirap at ginhawa. Pangako na mamahalin ko ang pamilya mo na parang pamilya ko na rin. At pangako kong hindi ako magsasawa habang magkasama tayo hanggang sa pareho tayong nabubuhay sa mundong ito at sa susunod. Dahil kung wala ka, hindi ko magagawa na mabuhay sa oras na ito. Amber Dudley, pakakasalan mo ba ako? Oo, 1,000 oo, Ethan. Yay! Congratulations! At ngayon, kayo ay mag-asawa na. Yay! Tapos na! Si Amber at Ethan ay masaya at kontento.
Ngunit sa paglipas ng ilang taon, nagsimula silang magkaroon ng lamat hanggang sa dumating na sa punto na lagi silang nagtatalo. Nang biglang, Nagsusulat pa rin si Amber sa diary? sinimulan ni Ethan na basahin ito. At dahil sa mga nabasa niya, sobra siyang nagulat. Para sa kanya, sa lahat ng pagkakataon ay hindi siya nagkakamali. Pero habang binabasa niya ang diary, naisip niya na ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon ay dahil pala sa kanya. Oh, kamusta, Ginoong Ethan Hall? Kamusta, Rose? May problema ba? Wala. Halika na. Sige ba? Matuli na umiikot ang anggulo nito. Ethan? Ha? Narito ka ba? Oo, andito pa ako. Pasensya na. Ang sinasabi mo ay... Ethan Hall, ang likha natin, ang Renovate, ay handa na sa wakas. Tayo ang pinakaunang sayantipiko sa buong mundo na nakagawa ng time machine. Bakit hindi ka masaya? Siyempre, masaya ako. At salamat sa iyo, Rose. Hindi ko ito magagawa nang wala ka. Nagawa natin ito ng magkasama. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin ang problema. Meron kaming hindi pagkakunawaan dalawa nitong mga nakarang araw. At sa lahat ng pagkakataon ay naging arugante ako para isipin na hindi ako ang mali. At dahil yun sa nakita ko sa kanyang diary, binasa ko ito para maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. Pero ngayon, alam ko na, hindi niya kasalanan. Nakagawa ako ng mga pagkakamali at lahat yun ay sinusulat niya. Pero pwede mo siyang kausapin. Humingi ka lang tawad. Hindi. Huli na ang lahat. Wala na siyang tiwala sa akin. Pakiramdam niya, merong namamagitan sa atin. Ano? Ay naku po. Pero magkaibigan tayo at magkatrabaho. Alam ko. Teka, pwede ko naman siyang kausapin. Lilinawin ko ang lahat. Wala nang dahilan. Hindi rin siya maniniwala sa'yo. Tapos na ngayon. Gusto na niya makipaghiwalay. At dahil lahat ito sa akin, sinira ko lahat ng pangako ko sa kanya nung kasal namin. Wala nang pinakamamahal ko sa buhay. Ethan, ano pang silbi nitong time machine kung hindi natin itatama ang nakaraan? Kailangan mo itong gamitin upang itama ang mga pagkakamali mo. Ito na mismo ang ating naging motibo para maging mas maganda ang mundo. Sino pa bang mas bagay na unang gumamit kundi tayo? Magandang ideya nga yan. Nakumbinsi si Ethan na gamitin ito para bumalik sa nakaraan. Alamin natin ang importanteng nangyari at ilagay ito sa programa. Kaya naman, sinimulan ng basahin ni Ethan ang diary para kay Rose. Meron itong 7 petsa. 7 malaking pagkakamali na humantong sa hindi namin pagkakaunawaan. At sa bawat oras na yun ay sinira ko ang aking panata na ginawa para sa kanya. Sinimulan ng ilagay ni Rose ang lahat ng detalye sa makina. Ang pinakauna, 2 ng Nobyembre, 2014. Isinulat niya, Dear Diary, wala na ngayong oras sa akin si Ethan. Gabi na siyang umuwi at ngayon, umuwi siya ng lasing na lasing. Habang inilalagay ni Rose ang petsa sa makina, pinag-aralan nito ang mga nangyari sa buhay ni Amber at Ethan. Hanggang mapunta ito sa eksaktong araw. Nako, mukhang masama ang loob niya. Oo. Yan ang aking unang pangako. Tingnan natin ang pangalawa. January 21, 2015. Natapon niya ang kanyang kape sa aking libro at biglang uminit ang ulo ko at nasigawan ko siya. Nagulat siya. Kapag nawala ang pasensya mo, wala na rin ang pagkatao mo, Ethan. O anong kasunod? 2 ng Abril, 2015. Ito na ang araw na nagsimula na siyang maghinala na mayroon ng kakaiba na nangyari sa atin. Nako, nakita niyang nagyakapan tayo nung hinatid kita sa bahay ninyo. Oo. Pero yakap magkaibigan lang naman yun. Alam ko. Alam mo na rin kung anong gagawin. Oo. Huwag umuwi sa bahay nang kasama ka. Tama ka. Ang pang-apat naman? 1 ng Disyembre, 2015. Isinulat niya, Dear Diary, ngayon, nakalimutan niya ang kaarawan ko at lumabas siya kasama mga kaibigan niya. Ay, oo.
Iyon ang gabi na sinundo ka namin ng iba sa bahay mo. Oo. Ang panglima, 14 ng Pebrero, 2016. May sakit siya at tinawagan niya ako para dalhin siya sa ospital. Pero hindi ko ito nasagot dahil nasa flight ako papunta sa New York para sa isang pagpupulong kasamang PC ko. Ang pang-6 naman ay 19 ng Setyembre, 2016. Namatay ang kanyang ina at hindi ako nakapunta sa burol nito dahil sa maiksing oras para sa isang model ng makina. 7, 9 ng Marso, 2017. Isinulat niya. Dear Diary, nararamdaman kong iba na talaga sa kanya. Hindi na siya yung Ethan na minahal ko. Halos hindi na kami nag-uusap. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakatiis sa relasyon na ito. Pero wala namang nangyari. Alam ko, ang pang-7 kong pangako ay mahalin siya at alagahan siya palagi. Kung nagawa ko na ang pang-6 ay marahil nagawa ko rin ang pang-7. O sige. Sige Rose, ang makina ay handa na. Pailawin mo na. Naiintindihan ko. Nagsisimula na ang makina. Dadalhin ka noong November 2, 2014. Iyong gabi na umuwi ka ng lasing na lasing. Destination date sa November 2, 2014. Launching in T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, at galingan mo!